Hello. I'll record na lang as sabi ko kanina. Wait lang ha. Set up ko lang yung isa ko viewer para hindi makat tong screen. Bad trip talaga ako. Magrereklamo ako kay Dean na sarado yung classroom. Pangatlong beses na ata tayong nasasaraduhan ng I mean, di ba Ba, naka-absent naka-absent yung yung class class natin. ng half. Ano yung Oh, narinig? Yan ba? Oh, oh wait. wait. Okay. So, excited pa naman akong i-discuss yung translation at transcription. Anyway, excited pa siya mag-discuss. Feel ko naman din naman exciting for you guys. Pag tayo rin nag-discuss. Wait lang. Set up ko lang ito. Yan. I think nilinaw ko na before yung dito sa template strand. So mag-start here kasi may mali akong naibigay last time. Kasi ang sabi ko sa inyo, sa model ninyo for the exercise 5, technically yung RNA, parehong-pareho lang nitong 5:3 na strand. Magkaiba lang yung letter sa U. Though, in reality talaga, eto yung strand na yung nasa tuktok, yung strand na binabasa ng mRNA. So, eto yan, A is to U, C is to G, C is to G. Complementary siya nung nasa taas na strand. Again, let me correct myself ha. Last time kasi sabi ko sa inyo yung mRNA natin, ang binabasa niya is itong nasa baba. Kopya lang siya nung nasa baba. It is actually itong nasa tuktok na binabasa ng mRNA. Ito yung template strand natin and complementary siya. Ha? A is to U, C is to G, ganyan. But, dun sa model ninyo, para hindi kayo malito, balik kayo dito sa babang strand. Kung parehong-pareho lang si babang strand kay mRNA ninyo except kay U, most likely tama yung ginawa ninyong model. So, yun lang yung gusto kong linawin. And then, ngayon na sana tayo mag-start ng mga ganap sa translation. Di ba, napag-usapan natin from DNA to RNA, tapos to protein in general last time. Right now, magfo-focus tayo sa anong nangyayari dito sa very, very general na process na to. We will zoom in. Kasi dito, ito yung transcription. Ito yung ating translation. So, may mga ganap within this. May mga nangyayari, may mga enzymes na involved, may mga steps na tinetake. So, itong mga susunod na slides is all about that. So, to start off, I just want to make it clear na yung first stage ng gene expression, again, yung gene expression natin, yung process niya is DNA to, paulit-ulit ko ha, pag may nagkamali pa dito sa exam, sa, yung ginawa ko ng mRNA, RNA into protein. Ayan. So, yung first step niyan would be our transcription. So, sa transcription natin, yung DNA ay ginagawa nating information ng mRNA. So, paano daw yon nangyayari? Nagsisimula tayo sa enzyme na RNA polymerase. Familiar? 'Di ba mayroon tayong enzyme na DNA polymerase? Ito naman yung punong abala sa transcription na enzyme ay RNA polymerase. So, pag nag-start tayo nung transcription, nung ating RNA synthesis,
yung enzyme na RNA polymerase, yung start nun. Siya yung magpa-pry ng DNA strands apart. Tapos siya yung maghuhook ng RNA nucleotides. 'Di ba sa DNA polymerase, siya yung gumagawa ng building blocks na bases natin, na nucleotides natin na A, B, ay, so nanggaling yung B, ma'am, chat. A, C, ganyan, G, ganon. So, DNA polymerase, ha? Ito naman, pag RNA na, yung ginagawa yung building block, RNA polymerase. So, dapat dun sa last exer ninyo, kita ko yung polymerase. And then, dun sa next exer ninyo, kita ko rin tong RNA polymerase. So, eto daw yung RNA natin, complementary siya sa DNA template strand. Again, pag sinabi natin complementary, A is to T pag sa DNA, pero pag sa ating RNA ay magiging U na yan. Tapos G is to C, ganon. So, kung ano yung makikita mo sa DNA template, dapat complementary siya. Like, ka-pair yung lalabas sa mRNA template natin. Tapos yun nga, sabi ko sa inyo, same base pairing rule sa DNA except that yung uracil substitute for thymine. So, meron tayong kaganapan na meron yung tinatawag na promoter, terminator, and transcription unit. So, ano ba yan? Para mas matandaan ninyo at mas maintindihan ninyo, kita ko muna yung ating visual. So, meron daw, tignan nyo to ha, yung DNA natin. Ito siya. So, yung last lesson natin, replication lang ng DNA. Ngayon naman, gagawin na natin siyang RNA and to protein. So, saan daw mag-i-start? Within the promoter region dito. Itong promoter region na to, siya yung babasahin ni RNA polymerase na, okay, dito tayo mag-start. Again, yung green yan ha. So, we will start at the promoter region. And then, doon didikit si RNA polymerase natin. Pag nandun na si RNA polymerase, magbibigin na siya na mag-unwound at ibibuild unti-unti yung mRNA. Yan. Tingnan nyo yan. Yung mula dyan, hahaba yan. Hahaba yan na ganyan. So, again, initiation meron siyang process na initiation, elongation, pagpapahaba. And then, pag nakopya niya na, nabuo, yung kailangan kopyain from the DNA strand, magta-terminate siya. Matatapos na siya. So, eto, technical terms lang. Sabi dito, yung DNA sequence where RNA polymerase attaches promoter. You need to familiarize yourself sa mga to kasi lalabas sa exam. Yung mga ganyan. So, terminator naman yung sequence ng signal sa end ng transcription. Technically, isipin nyo na lang pag end na yung transcription, meron yung terminator. Tapos, technical terms daw, nung stretch ng DNA na trina-transcribe natin, transcription unit. So, ito siya. Yan. So, again, from your promoter na region, punta si RNA polymerase. Bubuksan ni RNA polymerase at siya yung magdadagdag ng paisa-isa for it. Papahabain niya. As you can see here, and then pag natapos na siya dun sa dapat niyang papuntahan, matatapos na yung transcript natin. Yung RNA. So, yung sinasabi ko na initiation, elongation, termination, yun yung overall phases ng ating transcription. We are zooming in again. Inuulit ko, DNA to RNA to protein. Now we know na this part is transcription, pero
hindi lang siya basta-basta ganyan. Meron siyang phases na initiation, elongation, and termination. Termination. Pasensya na yung sulat kasi ang hirap magsulat gamit ang mouse pagdating sa Gmeet. Anyway, so now, yung susunod na slides natin, mas magpo-focus, mag-zoom in naman tayo kung ano bang nangyayari sa initiation, elongation, and termination. Nakita na natin to, general pa lang yan. May mas detailed pa. We start with initiation. So sabi, sa initiation, di ba sabi ko sa inyo, si promoter yung babasahin, yung region. So within that region pa daw, meron tayong transcriptional starting point. Tapos, pag nabasa tong starting point na to, meron tayong transcription factors muna na didikit dun sa region ni promoter within the starting point. And then, si transcription factors actually, siya yung mababasa ni RNA polymerase na pupuntahan niya. Ganon. And then, yung buong assembly daw ng meron si transcription factor, si starting point and promoting signal, ito daw yung transcription initiation complex. Again, you need to familiarize yourself dun sa technical na description, definition niya. Pero sinasabi ko lang sa inyo, limanize yung ganap nung nangyayari within the initiation. So, hindi ko na siya binabasa pa. Yun lang din yun, kung ano yung sinabi ko. Technically, yun lang din. So, meron tayong special concept na tatabox. Ninyo siyang matandahan. Ito ay part ng promoter region ng katawan natin sa animals and sa plants. So, ano yung nangyayari dyan? And ano ba etong mga to na pinagsasabi ko na to? Again, mas maganda kapag may visuals. Ito siya. So, sabi ko sa inyo kanina, di ba, alam lang natin na sa initiation, meron tayong promoter region. And then within that promoter region, dun mag-i-start si RNA polymerase. Right now, we zoom in pa dun sa ganap. So, dito sa promoter region na to, sa green part na to, meron tayong tata box. Etong tata box na to, yan talaga yung babasahin na ay starting point. So again, starting point na natin itong promoter region. Pero yung beginning ng sentence niya ay tata box. Tandaan nyo tata box. So si tata box, dyan, magsisimulang mag-bind si transcription factors. Dun sa una nating figure kanina, hindi natin pinakita yung role ni transcription factors. Nakita lang natin na dumikit si RNA polymerase within the promoter region. Pero again, as we zoom in, bago dumikit si RNA polymerase within our DNA strand, may pagganap pa si transcription factors. And then pagkadikit niya na, dun palang e-eksena si RNA polymerase 2 specifically. Pero okay lang, pag sa exam nilagay nyo, RNA polymerase, I understand na yun. Yun na siya. Anyway, so, again, initiation to. So, na-initiate na siya pag dumikit na si RNA polymerase. And then, what we call this buong unit within the RNA polymerase, nandun yung transcription factors natin, is yung ating transcription initiation complex. So, yun yung initiation. Ngayon naman ay zoom in tayo sa elongation. Anong pagganap pag nag-elongate na siya? So, pag nag-elongate daw, yung RNA polymerase, nag-move along the DNA na siya. Nangungopya na. Ang special kay RNA polymerase dito is, bukod sa siya yung gumagawa ng building block, siya din yung nag-a-untwist nung double helix. Sa DNA natin, binabalikan ko lang, helicase yung taga-untwist. Tapos, DNA polymerase 2, specifically yung nagbi-build. Pero dito, dual si RNA polymerase.
siya na yung siya na for the both, gano'n. So, sabi dito, yung pag-ano niya is 10 to 20 bases at a time. And then, super bilis, like 40 nucleotides per second. So, within the second, by 40 nucleotides na na-transcribe ang katawan natin. Sa eukaryotes ha, again, ulit natin, eukaryotes ay tao, animals, at plants. May mga mali kasi dun sa exam. Anyway, hindi pa rin kami move on. Si ma'am exam pa din yung pinag-uusapan. Pero yun. So, ang ganap is that yung gene natin, kinatranscribe yan simultaneous by several RNA polymerases. By the end of this lecture, makikita ninyo yung paano sila pagkasabay-sabay talaga. Meron tayong itsura nun within a microscope and a figure for that. Pero yon, what you need to understand lang at the moment is that RNA polymerase within the elongation, nagmo-move along lang yan sa DNA, pinapahaba natin yung ating RNA strand. Tapos, again, ang direction natin ay 3' of the growing molecule, yung pag-add. So, papaano yon? Yung dark here is our template strand, DNA template strand. Yan yung nasa tuktok. Nag-double helix lang siya here, nag-twist lang siya here, pero siya yung nandito sa tuktok. Yan yung kinokopya ni RNA polymerase natin. So, ang tawag here? Ang direction daw is 3. Sa 3 nagsisimula. So, mauuna tong ma-pair, mauuna yung ma-pair. Again, complementary sila ha. G is to C, A is to U, ganon. Pero, for your check and simplicity, pwede nyong parang compare siya within the other strand. Kung almost same lang siya, within here, ang pinagkaiba lang is U, technically tama na yung gawa ninyo for your model. Pero yun, ang sa elongation lang, important nyo matandaan is yung sa strand, anong direction niya, kung paano siya binubuo. And then, kung gaano siya kabilis. Pero yun, very simple. Wala masyadong enzymes na gumaganap. Si RNA polymerase lang sa elongation. And then we go with the termination. So, nakopya na yung ating mRNA. Paano siya mag-i-stop? Sabi dito, magkaiba yung pag-stop ng bacteria at eukaryote. Sa bacteria, very lang siya, straight to the point. Pag nakita niya na yung terminator, okay na, mag-i-stop na yan. Tapos, again, yung ating mRNA na product doon, wala siyang further modification. Kasi, nag-stop na lang, okay na siya, ganon. Sa eukaryotes kasi, hindi siya basta-basta hihinto. Dadaan pa siya sa polyadenylation signal sequence. And then, pagkadaan niya dito, maggagawa pa siya ng another 10 to 35 nucleotides bago talaga siya puminto. So, halimbawa, this one, yung polyadenylation signal sequence natin. Technically, okay na yung ating mRNA here. Tadaan siya ng polyadenylation signal sequence. Kaso, sobra pa siya. Meron pa tayong extra nucleotides here. And dahil doon, actually, kaya tayo may modification na ginagawa dun sa ating eukaryotes na RNA transcript. Tandaan nyo yung dun sa una kong picture, meron tayo yung word na RNA processing. Bago lumabas ng nucleus, yung ating mRNA, pagdating sa eukaryotes, meron pa yung i-edit.
So, ano yung i-edit na yon? Well, later, mamaya, sa susunod na slide technically. Pero, I just need you to realize on this slide na i-edit siya kasi pagkalagpas niya ng polyadenylation signal sequence, pakitandaan, pakimemorize, most likely lalabas sa exam. Magdadagdag pa yan ng, may pasobra pa siya na 10 to 35 nucleotides bago siya huminto doon sa pagkakopya. Kay bacteria, very straight to the point. Nakita niya yung terminator, ay, stop na. Tapos na po. Ganon. Tapos, dahil wala na siyang sobra, hindi tayo nagmo-modify. Kay eukaryotes, masyadong maraming eksena pa. Dadaan pa siya ng polyadenylation signal sequence, tapos meron pa siyang pasobra. So, anong ginagawa natin para maayos yung pasobra? Yung term for it is RNA processing. Yung minomodify natin yung nagawa na pre-mRNA. So, pakita ko lang ha, kung may board lang sana ako at natuloy yung klase natin, mas madali to. So, meron tayong DNA is to RNA. Ito yung ganap natin for today. I mean, for this video. So, again, translation yung process niya. Meron tayong initiation, elongation, and then meron tayong termination. Ngayon, magkaiba yan. Yung termination natin, magkaiba siya sa eukaryotes at sa bacteria. Meron tayong mahaba, hindi ko na isusulat, yung sequence, polyadenyl sequence, para magawa yung ating product. Sabi dito ko na lang na mRNA. Ngayon, hindi pa tapos yung natin, yung mRNA here. Kasi nga may sobra-sobra pa siya. So, dito papasok si RNA processing. Ngayon, sana nakuha yung Kaya ko siya bine-breakdown dito para mag-gets nyo yung story. Like yung flow nung story. We are mali yung grammar. We are zooming in dun sa mga specific na process. So dito, tapos na tayo sa termination, meron na tayong product. Ngayon, hindi pa siya yung mRNA na final. Dadaan pa yan ng processing to RNA processing. So, erase ko lang. So, nandun na tayo sa pinakababa sa RNA processing. Ngayon, itong RNA processing natin, meron siyang dalawa na ganap. Yung iba, pag nagpa-process tayo, so RNA processing, may dalawang ganap yan. Una is may nilalagay tayong caps sa ends. So may ine-edit tayo dun sa ends. And then meron tayong ine-edit sa interior sa loob ng pre-mRNA natin. Yung sa interior, pwede tayong mag-cut or splice. So, paano nangyayari yun? Punta muna tayo dun sa paglagay ng caps, yung editing sa ends. So, again, yung product natin na una sa eukaryote, mRNA natin, hindi pa siya yung final. Ipa-process pa natin siya. So, dun sa RNA processing natin, meron tayong modification na ginagawa. Yung modification natin, dalawang types yun. Una sa ends and then within the interior. So, focus tayo sa ends. Anong nangyayari daw? Minomodify natin yung pre-mRNA natin sa ends by adding yung mga caps. Imagine nyo yung pentel pen ko. May cap siya. So, nilalagyan natin ng cap yung both end. Ganon. So, yung 5 end, madali lang to, ang nire-receive niya ay yung 5 cap. Tapos, yung 3 end, nire-receive niya yung poly-A-tail. Pakita ko yung figure para mas maintindihan ninyo. So, ito yung mRNA natin, yung unang product, yung lumabas na after ng ating termination. Ngayon, lalagyan natin siya ng cap.
Sa 5N, 5-cap, huwag kakalimutan. Sa 3N ay poly 18. Ngayon, ma'am, bakit? Ba't ba gumaganap pa na may pa-cap-cap pa siya? Bakit hindi na lang natin hindi i-cap? Sabi, yung modifications na yun, may mga function siya. Kailangan siya ng katawan natin. Kailangan siya nung mRNA para madali daw ma-facilitate yung export ng mRNA to the cytoplasm. So, di ba lalabas siya ng nucleus para daw mas madali siyang makalabas, nakakatulong yung caps. And then, yung caps, actually, prinoprotect niya yung mRNA natin from hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes, isipin nyo na parang pwede niyang ma-destroy yung mRNA. So, again, the caps, it protects it. And then, ang pinaka very useful na gamit talaga ng caps is nakakatulong siya sa pag-attach sa ribosomes. Within the translation part, after ng transcription, nasa ribosome na sila. So, pag a-attach siya sa ribosome, yung caps nakakatulong. So, you need to understand that. Hala na ulan. Anyways, babalik pa ako ng campus. Actually, nag-record ako sa bahay kasi ayaw ko mag-record sa faculty office. Nakakahiya. Kaya nababad trip talaga ako na hindi open yung class natin. Anyways, move forward tayo. Tapos na yung capping. Ano na yung susunod, ma'am? Mayroon di ba sabi niyo may gagawin tayo sa interior. Ganito yung nangyayari for the interior edits ng ating pre-mRNA. So, ito ay part ng model ninyo. Dapat i-explain ko rin yung model eh. Later, siguro. Kakat ko ng video, most probably 1 hour, 1 hour. I'll see what I can do kasi babalik pa ako ng school. Dito ako sa bahay. Tapos naulanan. May class pa ako ng 4 eh. Wait lang. So, nandun na tayo sa ganap na may ikakat tayo. So, ano ba yung ikakat? Sabi dito, meron tayong non-coding stretches between coding regions sa eukaryotic genes and their RNA transcript. So, yung non-coding regions, mga intervening sequences lang siya. Introns ang tawag doon. Si introns para siyang filler episodes, ganon. 'Di ba may mga pasobra na nakokopya si RNA transcript. Actually, ano din 'yon, related din siya dun sa part ng DNA talaga. Tapos, 'yon, basta medyo matandaan, introns, filler, more or less junk. Hindi siya kailangan sa transcript natin, sa RNA. Tapos yung ibang regions, yung important ay yung exons. Sila yung na-express. Tandaan ang introns versus exons. Si exons na region, sila yung nagiging amino acids. So, anong gagawin? Meron tayong mga fillers, meron tayong mga junk parts. Yung process na RNA splicing, again, another concept na need yung matandaan. Ito yung magtatanggal ng introns at magjo-join ng exons. Tapos ito yung mag-create ng final mRNA molecule natin na may continuous coding sequence na lalabas ng ating nucleus. So, para mas mag-gets ninyo yung story is that, muna tayo dito sa visual. Again, sino yung tatanggalin? Sino yung filler? Sino yung junk? Yung ating introns. Tapos, yung exons natin, ito yung magiging proteins eventually, magiging amino acid yan. Yan yung i-code for protein. So, dapat sila yung may iwan. So, tatanggalin si intron, tapos ipagkakabit together yung mga exons. Tapos, ito na yung final. Nakakap na siya. Tapos, yung important parts lang yung nandoon. So, yun yung modification ng ating RNA. So, dun sa exercise ninyo, sa ating may part na introns at exons dun sa model. I'll explain it in another video.
yung buong exam tuloy, exercise, yung sa ating lab. But right now, yun, focus muna natin ay translation. Hala naman kung ano naman sinasabi. Tapos, focus muna natin ay transcription. Kung paano nakakagawa ng RNA. So, zoom in pa ulit tayo. 'Di ba sabi natin na kakat siya, nawawala yung introns. Paano siya nawawala? Dahil sa ating spliceomes. Again, another enzyme. Spliceomes, ito ay variety ng proteins. Meron pa siyang specific ones with small nucleoproteins that recognize yung splice sites natin. So, 'di ba tatanggalin yung introns? Paano natatanggal yung introns? Dahil sa spliceomes. Bukod doon, sila din yung nagiging helpful dun sa pagjo-join ng exon. So technically, yung enzyme for RNA splicing, spliceome. Nasa name naman yung yung sagot. Baka may malito na naman pag sa exam, pero yon. So anong nangyayari? Ganito siya. So ito yung ating spliceomes. snRNA or snRNPs. Basta medyo matandaan na marami siyang proteins. And then ito yung RNA transcript natin. Didikit ngayon si spliceome kay ating intron. And then, para siyang scissor na magka-cut out ng intron. Goodbye, intron. Ganyan. And then, after niya i-cut, siya din yung magiging dahilan kung paano mag-join si exon 1 at si exon 2. Again, technical terms ng mga to na need nyong i-digest, tandaan for your exam and to actually, parang appreciate yung nangyayari talaga sa loob ng katawan natin para ma-express yung mga traits na namamana natin. So, yon. So, technically, ito na yung pinaka-end. Ito na yung end final product. Siya yung lalabas sa ating nucleus going to the ribosome. Pero bago tayo pumunta sa ating translation na part, may disclaimer lang here dito sa ginagamit ko na book na, 'di ba, ang sabi natin yung RNA usually siya yung ginagawa bilang protein, like may express na traits. Sabi dito may special RNA tayo na nagiging enzymes. Tapos pwede ring mag-splice nung product na RNA itself. So, ang tawag doon ay ribozymes. Yun lang yung nidyong maintindihan dyan. Parang lang siyang disclaimer na ang RNA natin, hindi lang siya copy ng DNA na ginagawang protein. Pwede rin siyang maging enzyme. Ganun. May iba pa siyang ganap. Parang ganun lang. Tapos, bakit nagiging ganun yung RNA natin? Kasi daw, 3D daw yon yung kanyang structure. So, pwede siya, may ability siya to, dahil sa ability niya to base pair, nagiging 3D siya. Tapos, ito bakit daw may special function pa yung RNA? Ito yung dahilan. Ano lang to, dagdag na chismis, dagdag na kwento dun sa pag-transcribe. So, natapos na tayo dun sa product ng transcription, meron na tayong RNA. Pero bago tayo lumipat sa ating translation part, is that linawin lang natin, parang ganon, na ang RNA, hindi lang siya information from the DNA na gagawing protein. Meron pa siyang ibang roles. And yung dahilan kung bakit niya nagagawa yung ibang roles na doon is because of its 3D structure. Pwede din siyang maging catalyst kasi may mga functional group siya that can help speed up yung reactions. And then, itong hydrogen bond. So, pag nag-chem kayo, very, very, ang hydrogen bonds,
more on flexible na pwedeng makipag-bond yung ibang types ng bonds when it comes to hydrogen bonds. Ganun lang siya. And then meron tayong paglilinaw here kay introns. Hindi lang daw siya basta-basta filler or junk. Hindi lang siya trash. Sabi dito, some introns daw, pwede daw mag-regulate ng gene expression. Pwede daw niyang i-turn on or off yung genes. Tapos, yung way daw na exons are pieced together can change. Tapos, ito daw ay dahil ito, yung technical term doon is alternative RNA splicing, where one gene can make different proteins depending on how it's spliced. So, parang sinasabi niya lang to na, di ba nagkakat tayo at i-splice, nag-join together. There are many ways dun sa cutting and sa joining. And because of that, kahit daw 20,000 lang ang genes natin sa katawan natin. Yung proteins na pwedeng ma-express nitong 2,000 na genes, abot yan sa more than pa. I think we can make hindi lang ata 100,000 plus types ng proteins. Not sure kung million yung tamang term, ha? Pero the concept is ganon. Yung pag-splice ng RNA natin, hindi lang yan parang standard na meron kang tatanggalin at i-add, ganon. More on, isipin nyo parang maraming combinations na pwedeng mabuo. Kaya nagkakaroon ng alternative RNA splicing. And then because of that different combinations ng cutting and joining together, kahit na 20,000 genes lang yung meron tayo, yung proteins na pwede nating ma-make is super more than our number of genes. Yun lang yung yung kwento niyan. And then, before tayo mag-move on sa translation, punta tayo dun sa tinatawag na domain. Ang nangyayari kasi dito, yung protein natin, meron siyang domain na tinatawag. Hindi lang iisa yung shape ng protein. They have built-in sections na tinatawag natin na domain. So parang yung domain daw, parang siyang Lego block na may specific na job. Like isang domain ng protein might stick sa DNA, another might help protein bend, ganyan. Tapos different exons code for code for different domains in a protein. So parang pwede tayong, like kasabi ko kanina, mag-mix and match ng exons para magkaroon ng ibang protein designs. So ang tawag dun ay exon shuffling. So yung way na, halimbawa sa exon 1, exon 2, exon 3, pag pinag-join mo, it can be different. Parang hindi lang 1, 2, 3. Pwedeng 2, 3, 1, mga ganon. So pa yun, exon shuffling yun yung tinatawag doon. So it helps explain kung paano yung proteins natin na-develop at nag-evolve over time daw. Sabi sa book ha. Like, very reliable naman to, Campbell to. So ano yun, parang ito pinapakita niya yung correspondence between exon and protein domains. Dito, yung top natin, yung DNA natin na may exon, intron, and again, ito yung i-transcribe. Makakopied into RNA. Tapos, during the RNA processing, yung introns natin na green ay naka-cut out. Ay, introns na color blue. Ano ba yan? Green ka. Introns na blue ay naka-cut out. Tapos, yung ating mga exons ay na-stitch together. Tapos, sa translation, yung focusan natin later,
ang nangyayari diyan ay sa ribosome yung binabasa yung clean up na RNA. RNA yan ha, yung product ng RNA processing natin, binabasa siya sa translation. Tapos, ito, again, yung maggagawa ng protein natin. So, in this, figure, pinapakita na yung protein daw, it folds into different domains. Ito, domain 1, domain 1, domain 2, domain 3. Magkakaiba sila ng folding. Tapos, kung papansin ninyo, si domain 3 galing yan dyan. Si domain 2 galing to here. Si domain 1 is galing here. So, ano lang to, pinapakita na there are many ways kung papaano magawa. I mean, hindi magawa mag-manifest, unfold yung ating proteins, which we will be focusing later pagdating na natin sa transcription. Pero ikakat ko muna yung video here para mas madaling, transcription, ano ba yan? Sorry. We will focus later pagdating sa translation. So yung translation na part ng discussion sa ating here would be in another video. Pero right now ay ang focus yung end, gusto ko lang i-emphasize uli yung aking figure. Diba nung una ganito lang siya. Ngayon dapat gets nyo na this one is translation. Lagi na lang ako na transcription. Ewan ko, ba't favorite ko ang translation naman? Ito ay transcription. And our transcription, meron tayong phases yan. Again, initiation, elongation, tapos termination. Tapos, pakitandaan yung mga ganap sa ating mga initiation, elongation, and termination. And then, pag na-terminate ka na, meron ka nung product natin, pero pre pa lang siya, hindi pa siya yung final. Tapos yung sequence here, pakitandaan sa eukaryotes. So, itong product na to, i-modify pa natin yan. Again, yung modification natin would be on HAPS and lagay ko na yung tamang term ha, yung sa splicing. Tapos sa splicing natin, meron tayo yung exons, introns, tapos tandaan kung ano yung enzyme for it, which is spliceomes. Tapos sa cap, di ko pinukus, pero pakitandaan kung ano yung nasa 5-end at 3-end. Tapos kung bakit kailangan tayong mag-cap, may tatlong dahilan doon. Might ask sa exam, pero yun, you just need to understand it. So, nung ating mga first meeting, ito pa lang. So, with our discussion today, na-zoom in natin siya with this more ganap sa ating central dogma. The next video, makikita nyo naman kung anong ganap here. Ano yung mga enzymes, sino yung mga umaalis, sino yung mga anyway, basta yun. So, I think mag-quiz tayo, long quiz on the on gene expression, and tapos na tayo nag-quiz sa chromosomal. So, gene expression next week. After I send all these videos. So, magsasend uli ako ng another video. Antabay na lang. I think mga tonight, I'll try. I'll do my best.